Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel. It's me, Marie Ondong Vlogs. Ngayon guys, pag-usapan natin tungkol sa mga ugali ng mga amo dito sa Hong Kong. Yan. Ano-ano nga bang mga ugali ng mga amo dito sa Hong Kong? Okay, number 1, may mga amo na, unahin muna natin guys yung mga negative side nila. Yan. Kumbaga yan. May mga amo na madamot sa pagkain. Ayan. Ang sa pagkakaalam ko, karamihan dito madamot sa pagkain. Base sa mga kwento ng mga kaibigan, yung mga naririnig natin dyan sa labas, pag tayo nagde-day off, mga kwentuhan ng mga katulong dito. Yan. Madamot sila sa pagkain. Gaya ng amo ko dito, nagbibigay naman yan. Pero, puro gulay, magiging kambing ka na lang guys. Yan. Puro gulay yan. Kung hindi talbos ng kamote, lettuce, yung, maliliit na pechay, yung parang anak ng pechay. Hindi ko alam ang pangalan. Nakalimutan ko na. Yun ang kadalasang binibigay sa akin. Ayan. Tapos, kasi dito guys, sa kanila, sa katulong, magbibigay sila ng tinapay. Bibigyan ka ng isang supo na tinapay. Yung sa akin, 2 piraso sa umaga. Ayan. Sa iba naman, 1 piraso na loaf bread. Yung 1 piece lang na loaf bread or kahit ano, basta isa lang sa umaga. Yan. Tapos sa tanghali naman, karamihan dito noodles ang pagkain nila sa tanghali. Ako naman ang pagkain ko is kanin, yan, tsaka gulay, mga manok, pero may amoy ang manok, kaya hindi ko siya kinakain guys. Kung naamoy mo na siya, hindi ko na siya kinakain ng na yung may lasa, aftertaste baga. Yun, hindi ko na siya kinakain guys. Kasi baka malason pa tayo, di ba? Ang ginagawa ko, bumibili ako pag day off ko ng extra na pagkain. Kahit sardinas yan, bibili ako. Mga gulay na gusto ko, yung ampalaya, ayan, mga okra, ayan. Yung kung anong naisip kong gulay na gusto kong kainin, bumibili talaga ako. Tinapay, mga kape, mga biskuit, kasi hindi sila nagbibigay niyan guys. Karamihan dito hindi sila nagbibigay niyan. Kaya pag isa kang katulong dito sa Hong Kong, talagang dapat isakripisyo mo yung dolyar mo para bumili ng sarili mong pagkain. Dahil para sa'yo din naman yan. Kasi kung hindi tayo bibili ng mga extra natin na pagkain, papayat tayo, manghihina tayo, wala tayong lakas na magtrabaho. Kaya magsakripisyo tayo na bumili ng sarili nating pagkain galing sa ating sariling bulsa. Diba? Ganun kalala. Tapos, ano pa ba? Mga sila, istrikto. Yan guys. Dito sa amo ko, nung unang dating namin dito ng kasama kong Indo, mga baby pa yung alaga namin. Alam mo yung damit, pag nahulog na sa floor, pulutin mo, ilalagay mo yan sa basket. Hindi mo na pwedeng itupi or ibalik sa lalagyan. Ilagay mo yan, kahit malinis pa yan, kahit wala pang 1 minuto yan, damputin mo yan, ilagay mo yan sa basket. Tapos lalaban ulit kinabukasan. Ganyan sila. Pero nung tumagal-tagal na ako dito, ay hindi na pwede. Diba? Kung nahulog yan at hindi naman madumi, siyempre ipapagpag mo na lang. Tapos iligpit mo ulit, kasi yun din naman ginagawa ng mga magulang, ng amo, sa mga damit nila. Nakikita mo na kung ano
lumalabas na yung kanilang ugaling totoo, kumbaga, yan. Tapos ano pa ba? Sa mga bata pa rin yan, istrikto sila sa mga bata. Dapat kung baby ang alaga mo, kada 2 oras yan, padidihin mo, kahit tulog yan, padidihin mo. Kasi kung lumagpas ng 2 oras yan, ay, magagalit ang amo. Tapos kailangan isulat ang oras ng pag-inom ng gatas, pagtae, kung madami ang tae, kung ano ba ang texture ng tae, matigas, kung basa, or yung LBM na siya, ganun isusulat yun. Ang experience ko dito sa amo ko. Lagi yan. Pati kulay ng tae, isusulat pa. Hanggang 2 taon ata yung alaga ko, ganun ginagawa namin, guys. Tapos, ano pa ba? Dugyot sila. Mga ugali nila, dugyot. Yung alam mo, tumain na sila at may nagkalat doon sa, sorry sa mga kumakain, guys. Nagkalat doon sa, doon sa ilalim ng bowl, o kaya man nagtalsikan pag pinaplush. Hindi nila yan binabras, hindi man nila brasin yan. Aantayin nila kung sino ang maglilinis na susunod, kung sino ang gagamit na susunod, yun ang maglilinis. Siyempre, pag ako ang sumunod doon sa alaga ko, ako na maglilinis. Kung minsan hindi niyan pinaplush, ako na magpa-flush dahil mga tamad ang anak ng incheck dito, guys. Karamihan sa mga anak nila dito ay tamad. Yung kahit ipipindot na lang yan, hindi pa nila magawa. Ang rason nila, may katulong daw nagagawa para sa kanila. Yan. Pati amo, ganyan din ang amo ko. Hindi lang mga anak nila, pati amo, ganyan. Lalo dito sa akin, Sabado ko lang siya nililinis yung kanilang, doon sa toilet nila. Kaya talagang madumi. Yan. Kasi may trabaho sila ng Lunes hanggang Biyernes. Kaya Sabado lang ako naglilinis. Kasi lagi yung sarado ang pinto. Yan. Ay, isa pa yan. Walang tiwala ang amo dito sa mga katulong. Hindi naman sa lahat na walang tiwala, pero karamihan walang tiwala sa katulong. Lalo na siguro yung mga naka-experience na sa mga katulong nila na ninakawan or may kinuha, may tinakbo, ganyan. Kaya siguro hindi sila natitiwala. Yan lang ang alam kong mga pangunahin na ugali ng amo na negatibo sa atin. Ayan. Sa mga kasama ko dito na mga katulong, alam ko yan. Alam nyo at na-experience nyo rin yan sa inyong mga amo. Kaya yan, sa mga first time na pupunta dito, guys, ayan, magtabi kayo para dun sa mga pagkain yung personal na mga gusto nyo, kung nakatsempo kayo ng mga amo na madamot. Ayan. Yan ang pinaka-tip ko sa inyo. Huwag nyong tipirin ang sarili nyo. Huwag kayong manghinayang na bumili para sa sarili nyo dahil kayong nagtatrabaho dito. Kasi pag ikaw na himatay dyan at wala yung amo mo sa bahay, walang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Kasi dito, guys, sa Hong Kong, kahit masakit lang ang ulo mo, kailangan mo pa rin magtrabaho. Hindi ka pwedeng matulog. Hanggang matapos ang trabaho, titiisin mo talaga yan. Kaya kailangan bumili ka ng sarili mong gamot, sarili mong pagkain. Kaya yan ang tip ko sa inyo, guys. Sana nagustuhan nyo ang mga tips sa inyo at ma-apply nyo rin sa mga amo nyo kung gaya nyo ako na may pagkamadamot ang amo.
Yan guys, thank you for watching at sana kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like and share guys, and click the bell button guys para notify kayo kung may mga bago tayong video. Thank you for watching. Bye bye. Thank you. God bless.